Si Stark ay isang simpleng manggagawa. Araw-araw siyang bumabangon ng maaga upang pumasok sa trabaho bilang isang construction worker. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita upang maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa tuwing dumarating ang sweldo, mabilis din itong nauubos sa pagkain, bayarin, at iba pang gastusin. Noong bata pa si Stark, itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang na, ang mahirap, mananatiling mahirap, na para bang ito ay isang hatol na hindi na mababago. Lumaki siyang naniniwalang ang pag-asenso ay para lamang sa maswerte o sa mayayamang ipinanganak na may pera. Kaya kahit anong hirap ng kanyang trabaho, hindi niya iniisip ang posibilidad ng pagnenegosyo o pag-iipon para sa hinaharap. Dumating ang pagkakataong nagkaroon siya ng kaunting ekstrang pera mula sa bonus sa trabaho. Sa halip na ipunin o gamitin sa isang maliit na negosyo, naisip niyang bumili ng bagong cellphone, dahil naisip niyang matagal na rin siyang hindi nakakapag-upgrade. Ilang linggo lang ang lumipas, balik na naman siya sa dating kalagayan, kapos ang pera, at nangailangan siyang mangutang upang matustusan ang iba pang pangangailangan ng pamilya. Bukod dito, si Stark ay may isang pananaw na madalas na maririnig sa iba, huwag nang masyadong maghangad ng yaman, baka maging sakim ka. Dahil dito, hindi siya nagkaroon ng interes sa pag-aaral ng mga bagay tungkol sa tamang paghawak ng pera. Ang alam lang niya ay magtrabaho ng magtrabaho, umaasang balang araw ay giginhawa rin ang kanyang buhay. Isang araw, nakilala niya si Tony, isang dati niyang kaibigan na dating mahirap din ngunit ngayon ay may maliit ng negosyo. Sinabi nito sa kanya, Stark, hindi naman masamang mangarap ng mas maginhawang buhay. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong pag-aralan kung paano palaguin ang pera mo at hindi lang gumastos ng gumastos. Nagising si Stark sa katotohanan, hindi sapat ang pagsusumikap kung wala siyang tamang kaalaman sa pera. Unti-unti siyang natutong magtipid, mag-ipon, at pag-isipan ang kanyang gastusin. Sa halip na bumili ng bagong gamit, sinubukan niyang magtayo ng maliit na sari-sari store sa kanilang bahay. Mula rito, unti-unting lumago ang kanyang kita, at sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng mas matatag na kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ang kwento ni Stark ay kwento ng maraming Pilipino. Ang kahirapan ay hindi isang sumpa, kundi isang hamon na maaaring lampasan sa pamamagitan ng tamang pag-iisip, diskarte, at sipag na may direksyon. Hindi kailangang manatiling mahirap, basta't handa tayong matuto at kumilos para baguhin ang ating kapalaran. Habang lumalago ang kanyang negosyo, natutunan ni Stark na hindi sapat ang basta pagsisikap lang, kailangan din ng tamang diskarte at kaalaman upang makaalis sa kahirapan. Nalaman niyang, ang pag-iipon ay hindi lang para sa emergency, ito rin ay para sa pagpapalago ng pera. Ang tamang paggamit ng kita ay mas mahalaga kaysa sa laki ng kinikita. Hindi masama ang mangarap ng mas maginhawang buhay, ang mahalaga ay paano ito makakamit sa tamang paraan. Ngayon, si Stark ay hindi na lang isang ordinaryong manggagawa. Siya ay isang negosyante, may mas maayos na buhay, at mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Hindi na siya natatakot sa kawalan ng pera, dahil natutunan niyang kontrolin ang kanyang pananalapi imbes na ito ang kumontrol sa kanya. Ang dati niyang paniniwala na, ang mahirap, mananatiling mahirap, ay pinalitan niya ng, ang taong may tamang kaalaman at diskarte, yayaman. Habang patuloy na lumalago ang negosyo ni Stark at dumadami ang mga natutulungan niya, unti-unting nagbago rin ang buhay ng kanyang pamilya. Dati-rati, ang kanyang asawa ay sanay lamang sa pagiging may bahay, ngunit ngayon, katuwang na niya ito sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat sentimo at gawing puhunan ang bawat kita. Hindi na rin nila kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente, tubig, at matrikula ng kanilang mga anak.
Mula sa pagiging isang construction worker na hirap sa buhay, si Stark ngayon ay isang responsableng ama at negosyanteng may direksyon. Sa kanyang lumalaking negosyo, nakapagbigay na rin siya ng trabaho sa ilan sa kanyang mga kapitbahay. Unti-unting nagkaroon ng pagbabago hindi lang sa buhay ni Stark, kundi pati na rin sa mga tao sa kanyang paligid. Mula sa mali patungo sa tamang pananaw sa pera. Dahil sa mga karanasan ni Stark, napagtanto niyang maraming Pilipino ang hindi umaasenso hindi dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil sa mga maling pananaw sa pera na minana mula sa nakaraan. Narito ang ilan sa mga maling paniniwalang kanyang nabasag. 1. Kapag ipinanganak kang mahirap, mananatili kang mahirap. Ang kahirapan ay hindi hatol, kundi isang sitwasyong maaaring baguhin sa pamamagitan ng tamang diskarte, edukasyon, at pagsisikap. 2. Ang pera ay ugat ng kasamaan. Hindi pera ang problema kundi kung paano ito ginagamit. Kung marunong kang mag-manage ng pera at gamitin ito sa mabuting paraan, makakatulong ito sa iyo at sa iba. 3. Trabaho lang ang paraan para yumaman. Ang pagkakaroon ng negosyo at tamang investments ang tunay na susi sa pag-asenso. Ang pagtatrabaho ng walang tamang paghawak ng pera ay hindi sapat upang umasenso. 4. Masama ang mangarap ng marangyang buhay. Ang pangarap ay hindi masama. Ang tunay na problema ay kung hindi ka gumagawa ng aksyon para maabot ito. Ang hamon para sa iba, paano mo mababago ang iyong sariling kapalaran? Sa pagtatapos ng kwento ni Stark, isang mahalagang tanong ang dapat nating pag-isipan, ano ang ginagawa natin upang baguhin ang ating buhay? Marami ang patuloy na naghihirap dahil natatakot silang sumubok, ayaw nilang lumabas sa kanilang comfort zone, o patuloy nilang dinadala ang mga maling paniniwala tungkol sa pera. Ngunit tulad ni Stark, may pagkakataon tayong lahat upang mabago ang ating kinabukasan. Simulan sa maliit na hakbang. Mag-ipon kahit konti, matutong mag-budget, pag-aralan ang negosyo o investments. Iwasan ang utang na hindi kailangan. Palawakin ang kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng pera. Maging bukas sa pagbabago ng pananaw, dahil minsan, ang tunay na hadlang sa tagumpay ay ang ating sariling paniniwala. Ang kwento ni Stark ay maaaring kwento mo rin. Ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran, ang tanong ay, handa ka bang kumilos para baguhin ito? Kung titingnan natin ang kwento ni Stark, makikita natin na ang kahirapan ay hindi isang permanenteng kalagayan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating pananaw sa buhay, sa ating kakayahang magplano, at sa ating desisyon na baguhin ang ating kapalaran. Hindi mahalaga kung ano ang ating pinagmulan o ang ating kasalukuyang estado, ang mahalaga ay kung paano tayo kumilos upang mapabuti ito. Tulad ni Stark, ikaw rin ay may kakayahang magbago, magtagumpay, at magbigay ng pagbabago sa iyong komunidad. Sa pamamagitan ng tamang mindset, tamang aksyon, at pagtutulungan, ang lahat ay may pagkakataon upang umangat. Huwag mag-atubiling magsimula, dahil ang pagbabago ay nasa iyong mga kamay. Pag-asa, sipag, at tamang pananaw sa pera, iyan ang mga susi sa mas magaan at mas matagumpay na buhay. Muli, maraming salamat sa inyong panunood.